Eto guys, TNT bad news. Yan ha. Tatlong player po ng TNT. May mga injury guys, hindi po natin alam. Ngayong game 7 na paparating ay kung makakalaro po sila. So, pag-usapan natin yan mamaya, no? So, pero kahit may kahit may injury po ang TNT tropang 5G, yung tatlong player na yan, mga superstar po yan, si Jason Castro, si Optana, at saka si Brandon Ganuilas Roser. Naniniwala ako guys na kayang-kaya pa rin talunin ni Coach Reyes si Timcon ngayong game 7. Napatunayan na po na yan guys, mga katropa ha, ni Coach Reyes kung paano tinalo ni Coach Reyes si Coach Timcon. So, alam ko may problema, kung hindi masolusyonan ni Coach Timcon ang problema niya rotation at ang depensa na nilalatag ni Coach Reyes kay ni Coach Timcon, kung hindi po niya ma-maximize yung mga player niya kung paano i-rotation at hindi niya ma-break yung depensa na nilalatag ni Coach Reyes, sigurado may kalalagyan ang Ginebra dito sa game 7 na ito. Kahit wala po yung superstar diyan na tatlong player na yan, si Castro at si Calvin Optana at saka si Ganuilas Roser. So, ito pag-usapan po natin yan ngayong araw na ito. So, marami po tayo pag-usapan. So, kung bakit naniniwala pa rin ako na TNT ang mananalo dito sa game 7 na ito. Okay? Abangan natin yan. At itong Ginebra po, may ano na po yan. Ito yung sasabihin ko sa Ginebra. Sorry po sa mga Ginebra fans. Kabado po ang mga Ginebra fans sa game 7 kasi ilang beses na po yan tinalo ng TNT sa game 7 po, finals. Yan. Okay, pag-usapan natin. Let's go. Okay, what's up mga katropa, what's up? Ayan, balik vlog na naman tayo. So, marami po tayong himay-himayin dito sa game after nung game 6 and ngayong paparating po ng game 7, yon. Yan po yung pag-uusapan natin at syempre yung pag-uusapan natin maya-maya yung about sa lagay ng mga injury ng ating team. Tinamaan na naman po tayo ng injury. Si Castro, si Optana at saka si Ganuilas Roser. So, pero mamaya may sasabihin po ako about kay Jason Castro kasi in-interview po si Jason Castro ni Robin Tirado na baka possible po makapaglaro pa rin po siya kasi chinik naman po ng mga doctors ng TNT yung paa ni Castro. Ayun daw, wala naman daw na dislocate or napunit. Medyo namaga lang daw pero siguro i-injikan lang po siguro lang ng pampamanhid. So baka makakalaro si Castro mamaya. Unya ano natin yan, masi pag-usapan natin yan. So yun, bago po tayo mag-umpisa mga katropa, humihingi po ako ng isang pabor. Kung di pa po kayo nakapag-subscribe, dumaan na po kayo sa ating YouTube channel, ay paki-subscribe na rin po sa ating YouTube channel, Banjo Vlog TV. At maraming salamat po sa inyo lahat. So malaking bagay po yan kung makasubscribe kayo at lalo tigit yung like and share, yan, para dumami po tayo mga katropa. So maraming salamat po sa inyong panonood. And yun, samahan niyo po ako ngayon. Pag-usapan po natin yung nung nakaraang game 6 at yung pinaka-sintro po natin ngayong pag-usapan, yung game 7, di ba? Ngayong paparating na Miyerkules po, game 7. Yan po ang pag-usapan natin at mayroon po akong prediction dyan. Mayroon po tayong prediction dyan mamaya. Unya, masi. Yan. About sa dalawang team na to. Kung paano mananalo ang TNT, kung paano manalo din ang Ginebra. Okay? Samahan nyo ako mamaya, okay? Maya, pag-usapan natin yan. So, ito na nga, pag-usapan na nga natin tong game 6. Kung nakaraang game 6, no? Kung paano nanalo ang TNT tropang 5G. Yun. Yung nga po, no, si Optana at saka si Roser po, mga katropa, ay hindi po nakapaglaro buong game 6 games. Yan. Dahil po ay may injury po si Roser. Pero makakalaro naman si Roser hindi lang talaga pinilit. Baka ngayong game 7, hindi po natin alam kung palalaroin po siya ni Coach. So alam naman natin yan, magaling si Coach Reyes na magtago ng isang player na may inenda. So sa bandang huli ay ipapasok din pala niya. So si Calvin Optana po, talagang 50-50 po talaga si Calvin Optana. Kaya pala
Kaya pala na ano natin si Optana na medyo matamlay talaga yung galaw ni Optana at saka yung mga tira niya, no? Puro turnover, puro kapos ang tira, minsan wala. So, yun pala, talagang nagsisinungaling lang talaga si Optana. Mayroon pala talaga siyang nararamdaman na injury. Talagang hindi lang talaga nila binunyag kasi ano kasi yan, strategy kasi yan eh. Yan kasi yung gagamitin ng isang kalaban. Pag nakitaan ng isang kalaban na ang isang player doon sa kabila ay may iniindang player, titirahin talaga nila yon. Gagawing take advantage nila yon, okay? So, si BJ baka maglalaro yan sa game 7. Si Optana parang di po talaga kaya siguro eh. Kasi pinipilit nga lang ni Optana. Ang sabi ni Optana nga eh, dapat daw operahan. So, wala po tayong magagawa kung hindi makakalaro si Optana. So, yung nga po no, nung fourth quarter ba o third quarter na injury po si Jason Castro, no? Si Doubler. Pagpasa niya ng bola, tumalon tapos pasa yung bola. Natapakan niya yung paa ni Justin Brownlee na ano, na tawag na no? Parang natapilok po si Jason Castro. So, may nakita ako doon. Muntikan pang madali ang TNT tropang 5G doon. Grabe tong referee. Eto pasensya na po sa mga barangay Ginebra dyan sa mga fans ng Ginebra. Sasabihin ko lang po talagang dismayado talaga ang mga TNT fans dyan. Si Coach Reyes, dismayado po talaga. Di ba? Hindi man lang hininto yung laban. Yung si Jason Castro hindi man sinadya yun na ano. Grabe, 4-5 na ang nangyayari. Buti na lang hindi nakakashoot ang Ginebra sa 3. Buti na lang hindi talaga nakakashoot ang Ginebra sa 3. Yung ang kiniklaim ni ni Coach Reyes bakit daw tuloy-tuloy pa rin yung basketball? Mayroon ng isang player na nagsasuffer na sa sobrang sakit sa pagka-injury. So, anong ano doon? Nasaan yung hustisya doon? Grabe. Para lang ba manalo talaga ang Ginebra? Gagawin lahat ninyo? Pasensya na kayo mga Ginebra fans dyan ha. Nagtataka lang po talaga ako eh. Desperado na ba talaga kayong mag-champion? Dadayaan nyo na lang ba talagang ang kalaban nyo para mag-champion kayo? Oy, lumaban naman kayo ng patas. Mga Ginebra dyan. Yung mga referee dyan at kakampi kayo ng Ginebra. Kung bayad man kayo, mga buisit kayo, huwag kayong magpapadala sa mga kung ano sinasabi dyan ng management ng Ginebra or si Chua. Huwag kayong papabayad mga referee. Kasi trabaho nyo yan na mag-ano ng tama, pumito ng tama. Grabe naman kayo. Gagawin nyo na lahat talaga para para manalo kayo eh. Grabe kayo. So yung nga po no, yung ginawa kasi ng Ginebra, ito lang masasabi ko. Sobrang kadayaan ninyo. Imbis kayo magja-champion, kakarmahin na kayo niyan. Ha? Kakarmahin kayo niyan. Okay? Pumatas kayo ng laban. Grabe yung TNT. Kahit nagkatumba-tumba na, walang foul. Ba? Sa kabila, sa Ginebra, kunting dikit, tumba, foul. Kunting dikit, nag-iinarte yung player, tatawagan, flagrant foul. Katulad nangyari kagabi. Kung hindi challenge nyo ni Coach Reyes yung outside the ball ni Pabarientos nakasaka ni Stingray ng Batak, malamang sa lamang Ginebra ang bola doon. Saka yung foul niya kay Pinto, yung nag-drive si Rin ng Batak. Nag-drive si ng Batak, di ba? Tapos humarang si Pinto. Layo-layo ng mukha ni Pinto eh. Nagpatumba-tumba si Pinto tapos humawak sa ganto. Samantalang ang siko ni ng Batak dito lang banda sa dibdib. So grabe naman yung rep. Tapos yung
Ang dami talagang ano, mga sablay na tawagan. Kaya nagrereklamo diyan si Coach Tres eh. Ang daming sablay na tawagan diyan sa ano, sa Hinebra, pagkalaban niyang Hinebra na yan. So, malas lang nila kasi yung nakalaban nila sa finals ang TNT Tropang 5G na malakas talaga yan. Na kahit kulang yan sa player, kahit nag number 8 po yan ang TNT Tropang 5G, bilib na bilib ako dyan. Kahit naglalaro sila minsan na walang import, nung nakaraang no, injury si Bulbul, eh, kaya po nilang manalo. Kahit playoffs man yan, diba? Kaya ba ng ibang team yan? Kaya ba ng ibang team yan? Oh. So, yun nga po, ito na nga po yung ano, nangyari nung game 6, di ba? Nanalo po ang TNT by 8 points lead ba yata yun? 90. Yan. 8 po ang lamang ng ano, TNT, no? 8 po ang lamang. So, yun nga po, kaya po nanalo ang TNT dyan dahil po sa sobrang depensa, ang dikit ng depensa ng TNT. Ang talino po talaga ni ano eh, ni Coach Reyes eh. Kunwari do-double team niya si Brownlee, no? Kunwari do-double team para malito lang si Coach Timcon. Strategy eh. Pero pinapakita lang ni Coach Reyes yan na minsan do-double team. Pero ang pinakasentro talaga ni Coach Reyes John doon, yung mga point guard, yung mga ibang player, mga locals ng Hinebra, yun po talaga ang tinututukan ng ni Coach Reyes na depensahan yun. Hayaan lang si Brownlee. Hayaan lang si Brownlee na si Pugoy lang ang babantay. Hayaan na lang ni Coach Reyes na umiscore to si Justin Brownlee. Grabe yung utak ni Coach Reyes dito. Di ba? Oh, natatandaan nyo, nung game 5 naka 54 points. Kagabi naka 52 points. Ibig sabihin yan, hinahayaan lang nila si Brownlee, pinapagod lang talaga nila. Wag lang makatira to sila RJ Barrientos, si Scottie Thompson, at yung iba pang mga player ng Hinebra. Di ba ang ganda, ang galing ng depensa nila? Pagdating naman po ng opensa, kahit si Pugoy, pagod na pagod kakadepensa kay Brownlee, siya pa rin, tumitira pa rin. Nakakadali pa rin si Pugoy. Kaya magaling talaga to si Pugoy eh. Basta healthy lang to si Pugoy, napakalakas talaga nitong player na ito. All around si Pugoy eh. Defender, opensa. Bandang huli siya yung bumuhay dun sa TNT. Yung mga fadeaway shot niya, yung di ba maglolopos-lopos siya, tapos biglang fadeaway, turn around, fadeaway. Parang binuhay niya si ano dun eh, si Kobe Bryant. Oh, di ba? So, yung nga po no, ang nagpanalo po sa TNT kagabi, determination and opensa. At yung sipag talaga, yung hustle talaga. Buti na lang, sinilip talaga ng mga referee, yung magandang ginawa din ng referee nung bago matapos yung third quarter. Sinilip po talaga nila yung huling buzzer beater three ni Justin Brownlee. Akala ko nga hindi na i-reviewin yun eh. Kasi pagkakaalam ko, bago na bitawan ni Brownlee yung bola, talagang pumula na yung buzzer light. Talagang pumula na eh. Buti na lang hindi sila nadali doon kasi wala lamang na TNT. So kung na-count yun, bawasan ng 3, di 5 na lang. So yung nga po, yung ginawa ng TNT nung game 6, kahit pagpalagay natin, kahit wala si Castro, si Optana, at si BGR, nandiyan naman po si Kelly William, si Kelly William, si Henry Galinato. Andiyan pa naman yung dalawa eh, malaki, magaling naman sa depensa at saka rebounder yan eh. So si Chua, yan, gamit nila yan si Chua. Kasi may shooting din yan sa sa perimeter. So yung nga po, gagamitin pa rin po talaga yan ni Coach Reyes, yung style na yan, yung depensa. Yung hayaan lang nila si Brownlee na lang tumitira. Puntos na lang puntos si Brownlee. Basta yung importante, hindi makadiskarte si RJ Barrientos, si Scottie Thompson. Yan, dalawa na yan. Kasi mahirap po kasi magsabayan eh. So, saludo po kay Coach Reyes na magaling yung tirada ni Coach Reyes, no? So, yun nga po, at
dito na po tayo sa ano. Dito na po tayo sa big problem ng Ginebra, no? Yeah, pag-usapan din po natin yung Ginebra ngayon. Lipat po tayo dito sa team Barangay Ginebra. So, ito ang problema ng Ginebra sa Game 7. Pa-explain ko lang to. Kung hindi po masolusyonan ni Coach Timcon yung mga nilatag ni Coach Reyes na depensa sa mga locals niya, kay si Justin Brownlee, given na yan eh. Given na yan si Justin Brownlee. Talagang mahusay, wala tayong masasabi dyan kay Justin Brownlee. Talagang mahusay na player yan. So yun nga po, pag hindi na solusyonan ni Coach Timcon yung nilalatag ni Coach Reyes na depensa sa mga locals niya, na strategy ni Coach Reyes na grabe napakatindi, ay sigurado laglag sila dyan sa Game 7, sigurado yan. Kasi mapapagod po talaga yan si Brownlee dyan. Papagurin po talaga nila yan. Papagurin talaga si Justin Brownlee dyan. Parang battery na malulubat yan. Kasi dapat hindi lang ang instinct kasi ng dyan, mga locals ng Ginebra, porket malaki ang inaambag ni Justin Brownlee lagi, 50 plus lagi ang points. Baka ang nasa isip po ng coach or mga player ng Ginebra, hayaan na natin si Justin Brownlee, kaya naman niya umiscore eh. Kahit magdepensa na lang tayo, hindi na tayo dumiskarte. Baka yun ang iniisip nila. So mali po yun. Dapat napakamaling po yun. Sana gumawa po talaga si Coach Timcon kung paano po nila ma-encounter, makontra ba yung depensa na nilalatag ni Coach Reyes. So delikado po ang Ginebra dyan, kasi alam naman natin ang TNT daming mga dyan, madaming tirador dyan. Baka biglang sumabog si Rin ng Batak dyan. Natatandaan nyo nung nakaraan dati nung Commissioner's Cup, si Cobontin yan, baka biglang sumabog si Cobontin, di ba? Rin ng Batak, si Cobontin, wala pa yata si Jordan Hiddink nun eh. So yan, alin po dyan sa apat na yan, ay sa lima na yan, si Mac at saka si Pugoy, si Jordan Hiddink at saka si Nambatak, alin po dyan sa apat na yan or Cobontin ang mag-i-step up, ang sumabog para lang makuha ng championship. Pero nung napanood ko po si Jason Castro nung in-interview ni Ruben Tirado, kung maglalaro daw po siya sa Game 7, maglalaro daw po si Jason Castro. Kung talagang paglalaruin siya ng coach, be ready nga lang daw talaga. Always ready lang daw talaga siya. Kahit konting minuto lang daw, basta makatulong lang daw siya sa team. Kasi kaya naman daw ilaro eh. So maganda po yun pagka ganon, kasi wala nang bukas yan eh. Ayan lang ng sakit na yan, turukan na muna yan pang wala ng sakit. Okay, so yun lang masasabi ko mga katropa ha. Maraming salamat po sa inyong panonood, pa-like and share na rin po ng ating video ngayon. So maraming salamat po sa inyong panonood at sa inyong pag-like and subscribe. Maraming salamat po. Mag-ingat po tayong lahat, and God bless all. Yan, bye.